kaponi, andito po kami sa biyaheng Tacloban. Nag-aantay para umalis at sasamahan po natin si Nanay Lilian para po mapacheck up po siya sa Tacloban. Si Nanay Lilian po, siya po yung may breast cancer. Kasama po natin yung anak niya, si Lorna. At andito po sila. Hello! Hello, Nanay Lilian. Salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal sa pamilya po ni Nanay Lilian. Nakarating po na po kami sa St. Paul's Hospital para po pa-check up po si Nanay Lilian. At kanina po mga kaponi na antala po yung biyahe namin dahil po yung nasakyan po namin nawala ng power at saka humina yung makina. Kaya late po kami ng mahigit isang oras na pagdating. Kaya tinanghali po kami na dumating na dito sa St. Paul's Hospital. Pero awa naman ng Diyos, naging maayos naman po yung biyahe namin. Nanay, kumusta po yung pakiramdam? Okay lang po, nakakatawid lang po. Po mga kaponi, na-check up na po si Nanay Lilian. Di kita, Nanay. Masakit po. Ganun yun, Nanay. Kaya yun, ano ng doktor, yung diniinan yung dibdib mo para malaman niya kung hanggang saan na yung sinasasakupan ng kanyang sugat. Kaya ginanon yung doktor, Dito tayo, Nanay. Dito muna tayo. Wala dito puro kaanan. Dito. Ito, bakante. Hindi na nakita kantin. Sabi po ng doktor, umabot na daw po sa bone, sa mga buto niya po. Kaya, at sobrang nag-spread na din daw po yung mga cancer cells. Posibilidad pa daw mapunta yan sa baga at sa ibang organs ni Nanay Lilian. Meron pong ibinigay ng mga resita si doktor na injectionan po siya ng anti-tetano kasi po na-infection na yung kanyang sugat. Delikado daw po. Binigyan din po siya ng cream para po sa sa sugat niya. Hindi na po siya pinagagamit ng agwas na panglinis dahil bawal daw. Basta bawal daw yung water, sabi ni Doc. Ang gagawin daw na yung cream na lang daw po na ipapahid dyan sa kanyang sugat at lalagyan ng sterilized na gauze, yung bandage po. At yung ibang yung ibang gamot, meron pa po siyang ibinigay na gamot para yung sa oral na inumin niya. Hindi po lang namin mabasa kasi po si Doc in-check yung kanyang tingnan niyo po. Hindi po talaga namin mabasa Hindi po talaga namin mabasa ni Lorna. Ito po, hindi talaga namin mabasa. Bali, yung ipapaliwanag lang po namin, yung naintindihan namin dito, yung ni Doc. At may nakalagay naman po dito sa resita na kung ilang araw, ilang linggo at saka ilang buwan na ititik ni Nanay yung gamot. Bali po, ito po yung kanyang ang tawag niyan, impression, no? Itong impression po ni Doc, ito po. Ayan. Ito po yung breast cancer ni Nanay. Ito po yung kanyang suso. Tapos ito po yung kanyang ito po yung unang tumubo sa kanya, sabi ni Doc. At hanggang sa matagal na nga, nag-spread ito hanggang sa nagkaroon si Nanay ngayon, meron na nakulani si Doc. Ito po yung sa liig niya, meron na rin po kulani. Itong kulani na to, apektado na daw, konektado na daw po ito dito sa kanyang sugat. Na daw ito, palaki na lang daw po ito ng palaki yung sugat niya. Tapos, ang ni Doc dito, anong basa mo dito? Spreading and node. Ayun na yung nag-spread na. Ayan, nakalagay yung 10 to
10 by 12 centimeter ang lapad yata. 10 to 12 centimeter ang lapad ng sugat ni nanay sa dibdib. At itong isa, yung sa baba, hindi ko po talaga maano ito, hindi ko po mabasa. Tapos itong ano niya, itong impression ni Doc, breast cancer ay nasa stage 3, B. stage 3B or Naka-full na. papuntang 4, ano? Tama ba? Nasa breast cancer stage 3B to 4. Yun ang impression ni doktor. Tapos po ang treatment sa kanya, ano ito? Tama. Ang treatment po kay Nanay Lilian ay kikimo po siya. Tapos po, pagkatapos po ng chemo, irradiation po siya. Yun po ang sabi ng doktor, yun ang impression ni doktor sa karamdaman ni nanay. At yung ibang gamot, Ayan, hindi mabasa. kaya yan. Ito lang na ano ko eh. Ito po yung para anti-tetano na injection sa dibdib ni nanay po bago po kami umuwi. Tapos Ito po ang yung sa cream, ito yung sa cream na ipapahid para sa sugat ni nanay. Araw-araw po yan, pagtatanggalin yung pag magpapalit ng gasa, yun ang ipapahid. Hindi na daw po kami pinagagamit ng agwa o tubig na panglinis, bawal daw po kasi mas lalo daw mai-infection, yun po ang sabi ni doktor. At yung ibang gamot dito na resita ni Doc, yung sa pharmacy na lang po kami magpapatulong kasi sila naman po yung makakabasa nito at magpapatulong kami doon kung ilang days. Ito lang, meron dito 21 days na ititik ni nanay. In-advise po si Doc na pagdating sa pagkain ni Nanay Lilian, bawal daw po ang mga nuts at chocolates, coffee, milk, bawal po sa kanya. Basta gumaling na po sa mawala ko. Kasi sobra naman po ang sakit. Hindi ko na po kaya talaga. Kakayan na lang ako kung makakaya ko lang ito lang para gumaling lang po ako. Kasi hindi ko na po talaga nakakaya ng matagal. Sobra na po talaga ang sakit. Ay, hindi na nga ako makatulog, hindi ako makahiga. Hanggang ganun lang. Pero tinitiis ko rin. Kaya kong tiisin ko. Para sa mga anak mo. Para sa mga anak ko. Manalig ka lang sa Diyos at pagkatiwala mo sa Kanya yung iyong pang-araw-araw na buhay. Siya yung nakakaalam sa bawat isa ng ating buhay. So, ayan po. Sakali man po, papayag po si Nanay Lilian na ikimo siya. Ito hanggang 10 bisis siya ikikimo ang suggestion ng doktor. At pagkatapos yan, irradiation po si nanay. Ang suggestion naman ni Doc, kung sakali man magpakimo, doon na lang daw sa EBRMC kasi mas makakamura doon ng bayarin at yung iba daw po doon libre. Kasi nga ano siya, parang government ABRMC. Kaya yun po ang advice ni Doc. Kasi pag dito daw po sa private hospital, ang singil po nila dito, ang chemotherapy ay 400,000. Pagkatapos po niyan, ang radiation ay nagkakahalaga po ng 200,000. Bukod lang po yun sa mga gamot niya, sa mga expenses ng pang-araw-araw na kailangan niya. Yun po ang
ang nasabi sa amin ni Doktor. Dasal po natin si Nanay Lilia na sana bigyan pa po siya ng magandang buhay at marami pang tumulong kay nanay para sa mga anak niya. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong at nagbigay ng pagmamahal sa pamilya ni Nanay Lilian. Maraming salamat po. Ang Diyos na lang po ang bahala magbalik sa inyo. Siksik, liglig, umaakaw. God bless po sa inyong lahat at pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan lang po. Maraming salamat din po sa walang sawa niyong pagsuporta kay nanay at salamat po sa lahat po ng nagbigay ng tulong, financial po kay nanay, spiritual po man yan. Maraming salamat po dahil masisimulan na po yung pagpapagamot ni nanay and sana po ay sigad na po ang bahalang magbalik sa inyo ng blessings. Hindi lang doble kundi overflowing na blessings sa pang dumating sa pamilya niyo. Maraming salamat po. Kain po tayo mga kaponi. Magla-lunch po muna kami bago kami bumili ng gamot ni Nanay Lilian. Ayan po. Okay, kain po.